Gabi ng Marso 14, 2018, parang ordinaryong gabi lang sa Valencia. Ang mga kalye puno ng huling kwentuhan ng gabi at tumatakbo ng maayos ang mga tren, dumaraan sa ilalim ng lungsod. Alas 9:33 ng gabi, nakuha ng mga CCTV sa Universitat Politécnica subway station ang isang batang babae na pumapasok sa turnstile number 7. Hindi siya nagmamadali, hindi siya tumitingin sa paligid. Pantay-pantay ang kanyang mga hakbang, kampante. Nakafocus siya sa kanyang phone, bahagyang tumatango kasabay ng tugtog ng kantang pinapakinggan niya sa pamamagitan ng kanyang earphones. Ang pangalan niya ay Alejandra Gutierrez, isang 21 taong gulang na estudyante ng arkitektura sa ikatlong taon sa universidad malapit dito, anak ng isang mahigpit na single mom. Kilala siya sa mga kaklase niya dahil sa tahimik niyang determinasyon at pagka-obsessed sa urban planning. Ang mga lungsod ay parang buhay, sabi niya minsan sa isang presentasyon sa klase, at ang nasa ilalim nila ang nagsasabi kung ano ang kinatatakutan nila. Madalas siyang magtagal sa mga bakanteng istasyon ng subway, nagdodrawing ng mga layout ng tunnel, at nagmamapa kung paano umiikot ang hangin. Nagalaw siya sa pagitan ng mga poste. Tinawag siya ng professor niya na matalino, pero matigas ang ulo. Sabi ng mga kaklase niya, seryoso siya, pero walang nagsabing pabaya siya. Pumasok si Alejandra sa estasyon ng subway nung gabing iyon, balak lang sumakay ng konti, isang hintuan lang, papuntang Balin, isang karaniwang biyahe, siguro 5 minuto lang. Pero nung dumating ang tren sa Balin ilang minuto pagkatapos, wala siya sa loob. At hindi dahil bumaba siya ng maaga, o kaya naman ay nag-iba ng ruta. Ayon sa sistema ng mga autoridad sa transit na nagtratrack, nalog lahat ng pasok, labas, at transfer, pero hindi pa kailanman lumabas si Alejandra sa kahit anong istasyon. Bigla na lang siyang nawala. Pagsapit ng 10:45 ng gabi, tumawag na ang nanay niya si Ana Gutierrez sa pulis. Hindi dahil madaling magpanik si Ana. Praktikal siyang babae, dati siyang military administrator, pero kilala niya ang anak niya. Hindi si Alejandra basta-basta lumalabag sa routine. Parang mechanical ang timing niya. Kung ma-late man siya, magte-text siya. Kung patay ang phone niya, magbibigay siya ng abiso bago pa man. At ngayong gabi, wala. Katahimikan. Pagsapit ng hating gabi, na-inspeksyon na ang istasyon. Kinuha ang mga security tape, bawat platform, bawat turnstile, bawat pasilyo. Ipinakita ng mga kamera si Alejandra na pumapasok. Makikita siya na nakatayo sa platform habang naghihintay. 2 beses siyang tumingin pataas, tinitingnan ng board. Nilapitan siya ng isang lalaki na naka-uniforme ng subway technician at parang may tinanong. Tumango siya ng 1 beses, tumingin pababa sa kanyang telepono at nagpatuloy sa paglakad. Huminto siya sandali nang dumaan ang tren sa kabilang side, tapos nawala na siya. Ang susunod na kamera na nakalagay mga 20 metro ang layo, hindi niya siya sinundo. Walang tala na sumakay siya sa tren, walang tala na umalis siya. Wala ring ibang nakapansin ng kakaiba sa platform at doon nagsimula ang unang alarma. Eksaktong 9:37 ng gabi, may isang service door mula sa platform papunta sa maintenance tunnels na nabuksan nang walang pahintulot. Sa umpisa, hindi pinagsama ng iba ang 2 pangyayari. Paminsan-minsan kasi ay may mga aberya ang subway system. Minsan, nakakalimutan ng mga trabahador na ilog ang maintenance checks. Pero nang sinubukan ng mga investigador na hanapin ang empleyadong nakausap ni Alejandra, nagkaproblema sila. Walang empleyadong naka-schedule ng duty nung gabing yon. Tugma ang uniforme sa technical department. Ang walkie-talkie sa kanyang sinturon ay standard issue din, pero ang mukha niya na halos natatakpan ng mababang sombrero ay hindi malinaw nakikita at walang sino man sa shift roster ang tumutugma sa kanyang anyo o ruta. Nang gabing yun din, may maliit na bagay na natagpuan malapit sa turnstile 7. Isang piraso ng aluminum, makinis, bagong gupit, malamig hawakan. Hindi ito pag-aari ng ang istasyon, hindi ito tumutugma sa anumang bahagi ng tren, pero napansin ng Departamento ng Bentilasyon na karaniwang material ito para sa takip ng shaft sa mga lumang bahagi ng tunnel. Pero naitala lang ito ng walang prioridad.
Siguro nahulog lang ng isang manggagawa. Siguro wala naman. Malamang, posibleng, maaaring. Dumami ang mga salitang ito sa loob ng susunod na 48 oras habang sinisiyasat ng pulisya bawat terminal, bawat hintuan ng bus, bawat manifest ng tren. Hindi nagamit ang bank card ni Alejandra mula nang pumasok siya sa subway. Patay na ang kanyang telepono. Walang Uber na sumundo, walang check-in sa hotel, walang mensahe sa mga kaibigan. Isang bersyon, yung pinakakomportable, ay tumakas siya. Siguro sa Barcelona, siguro sa bahay ng kaibigan, siguro kailangan lang niya ng space. Pero wala talagang komportable sa pagkawala niya. Pagdating ng ikatlong araw, nagbago ang takbo ng kaso. May lamig na sumulpot sa investigasyon. Kinausap ang mga propesor niya. Dinala ang mga kaklase niya. Yung ex-boyfriend niya, malayo at naguguluhan, wala naman maibigay na impormasyon. Pero yung laptop niya, na kinuha ng nanay niya mula sa apartment, may laman na kakaiba. Isang serye ng mga diagram ng arkitektura, lipas na, manumanong kinopya, alikabok na lumang mga PDF na nagpapakita ng mga mapa ng bentilasyon ng subway system ng lungsod. At isang lugar ang pinakatinutukan kaysa sa iba. Shaft V12, yung lugar kung saan binuksan ang di-autorisadong pinto. 6 na taon ang lilipas bago muling buksan ang pinto na iyon. 6 na taon ng katahimikan, mga teorya na walang pag-asa at mga nakatagong katotohanan na nakalibing ng malalim sa puso ng lungsod. At nang tuluyan nang mabuksan ang pinto, nang matanggal ang bakal, nang naputol at lumabas ang hangin, hindi na magiging tanong kung saan napunta si Alejandra, kundi bakit siya kailanman dinala. Si Alejandra ay palaging taong napapansin ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Isang baluktot na poste ng ilaw, isang mantsa ng tubig na hugis katedral, ang paraan ng mga kalapati na pumupunta sa mga butas ng bentilasyon sa ilalim ng mga tulay. Sabi ng mga propesor niya, may mata siya sa estruktura. Sabi ng ina niya, may pagkaobsesyon siya sa mga bagay na walang kwenta. Pero hindi sang-ayon si Alejandra. Sa tingin niya, ang mga hindi napapansing detalye ang nagbigay kahulugan sa lungsod, kung ano ang nagpapaikot ng buhay, nagpapasakit at nagpapahimbing dito. Sa edad na 21, isa siyang third year na estudyante ng arkitektura na may matigas na ulo na ginawang matalino pero minsan mahirap kasama. Hindi siya nagpa-party, bihirang makipag-date at wala talagang interes sa social media. Sa halip, ginugugol niya ang mga gabi sa pagguhit ng mga mapa ng transit at mga lumang layout ng tunnel, madalas na nawawala sa oras habang nasa archives o naglalakad sa pinakakalmadong dulo ng mga platform ng subway. Tinawag niya yon na research. Ang nanay niya sinabing hindi ito healthy. Si Ana Gutierrez ay isang babae na mahilig sa disiplina at ayos, retiradong administrador sa Ministry of Defense. Siya ang nagpalaki kay Alejandra nang mag-isa matapos mamatay ang asawa niya sa aksidente sa sasakyan nung 8 taong gulang pa si Alejandra. Dati silang malapit, pero nagbago ang lahat nitong nakaraang taon. Habang lalong naging masigasig si Alejandra sa pag-aaral, lalo na sa urban planning, lalong tumututol si Ana. Para sa kanya, ang arkitektura ay isang luho. Hindi matatag, isang buhay ng mga pangarap na hindi nakikita. Ang huli nilang usapan ay nagtapos sa sigawan. Akala mo ba mamahalin ka ng mga gusali? Sabi ni Ana. Hindi, sagot ni Alejandra. Pero kahit papaano, hindi nila sinusubukang kontrolin ako. 2 araw na ang lumipas mula nung usapan na yun nang tumawag si Ana sa pulis. Hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak na babae. Hindi rin sumasagot sa mga text, tawag o mensahe. At ang pinakamalala pa, hindi siya nag-withdraw ng kahit €1 sa bank account niya, kahit para bumili lang ng kape. Si Matt, higit sa lahat, ang nagpatunay kay Ana na may mali. Kinabukasan, si Lieutenant Carlos Medina ang kumuha ng kaso. Kasama siya sa National Police Corps. Sa loob ng 28 taon, sinuot niya
Yang panahon na parang luma at pagod na damit. Kilala siya bilang tahimik pero mahusay. Hindi masyadong madaldal, hindi madaling magtiwala, at hindi kailanman hinayaan ng emosyon na manguna sa investigasyon. Pero sa likod ng lahat, may mga sugat si Carlos na hindi kailanman tuluyang gumaling. 3 taon na ang nakalipas, na wala ang sariling anak na babae niya. 17 siya noon. Droga, masamang barkada, tahimik na pag-overdose sa banyo ng kaibigan. Hindi naging kriminal ang kaso, pero naging personal ito at iniwan si Carlos na may mga puwang sa puso na hindi na kailanman mapupuno. Puno na. Siguro kaya mas seryoso niyang tinanggap ang tawag ni Ana Gutierrez kaysa sa dapat. Sa opisyal na ulat, tinawag si Alejandra na nawawalang matanda at ayon sa protocol, ang unang hinala ay kusang umalis siya. Ganon talaga ang mga estudyante minsan. Natatabunan, kailangan ng space, tumatakbo kasama ang isang tao na hindi nila sinasabi sa iba. Pero ayaw ni Carlos ng mga hinala lang, kaya sinimulan niya sa lugar na gagawin ng kahit anong mabuting investigador, ang subway. Humingi siya ng surveillance tapes mula sa Universat Polytechnica Station. Tapos nag-request pa siya. Mga access logs, datos ng turnstile, schedule ng tren, at mga tala ng transfer. Sinuri niya ang automated tracking system ng metro na nagre-record ng bawat pasok at labas hanggang sa segundo. Pagdating ng tanghali, nasa kamay na niya ang footage. Pinanood niya si Alejandra na pumapasok sa gate ng 9:33 ng gabi noong Marso 14. Kalma siya, hawak ang telepono, naka-jeans, gray na hoodie, at may suot na berdeng backpack. Nakapulupot ang buhok niya, pantay ang lakad niya, para siyang ibang estudyante sa kahit anong gabi. Tapos, may nangyaring kakaiba. Sa 9:35 ng gabi, sa platform, nilapitan siya ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng subway technician. Nakatayo siya sa gilid ng frame na nakaharap sa kanya. Natakpan ng kanyang sombrero ang karamihan ng mukha niya. Hindi mabasa ang kanyang badge. Pero may isang bagay sa paraan ng pagtayo niya, matikas, kumpiyansa, sanay na nagpaangat kay Carlos ng upo niya. Tila may tinatanong sa kanya ang lalaki. Huminto siya saglit, tumango, tiningnan muli ang kanyang telepono, tapos nagpatuloy sa paglakad, at iyon na ang huling pagkakataon na nakita siya ng kahit sino. Pinabilis ni Carlos ang replay. Sa susunod na kamera sa koridor, hindi na siya nakita. Wala rin sa mga katabing hagdanan o platform. Walang litrato na nagpapakita na sumakay siya sa tren. Wala ring litrato na lumalabas siya sa istasyon. Pinatunayan ng datos yon. Pumasok si Alejandra Gutierrez sa subway. Pero hindi siya lumabas. Nakakakaba na iyon. Pero yung sumunod na detalye ang talaga namang ikinainis ni Carlos. Sa ganap na 9:37 ng gabi, 4 na minuto lang matapos makapasok si Alejandra sa gate, may nag-alerto na hindi autorisadong pagpasok mula sa isang service door malapit sa southern platform wall. Yung tipo ng pintuan na ginagamit ng technical na staff para maabot ang mga butas ng bentilasyon at mga tunnel ng maintenance. Nakasaad sa log na bukas ang pinto, pero hindi ito naayos na nalock ulit. Nang dumating ang security, nakalock na ito. Huminga ng malalim si Carlos. Yumuko siya sa likod ng upuan, nakatitig sa larawan ni Alejandra bago siya nawala. May halong pagtutol sa kanyang postura, pagod pero hindi natatakot. Anong iniisip mo noon? Naisip niya. Tiniwalaan mo ba siya? Tumingala ka ba kahit sandali? Paulit-ulit niyang pinanood ang footage. Bawat anggulo, bawat oras sa video. Tapos humingi pa siya ng isa pang bagay, yung listahan ng maintenance schedule. Doon nagsimula yung mga totoong problema. Naipadala agad yung maintenance roster sa loob ng 1 oras, nakaprint ng maayos na itim na teksto sa letterhead ng munisipyo. Nilapag ni Carlos sa mesa niya at mabilis na binasa yung mga entries, mga pangalan, roles, assignments sa istasyon, mga oras at digital ID confirmations. Sa gabi ng Marso 14, may 3 technician na opisyal na nakaschedule na mag-duty sa Universidad Polytechnica, 2 mekaniko, isa pa, elektrikal. Wala ni isa sa kanila ang tumutugma sa taong nakausap si Alejandra.
Tiningnan niya ang mga personnel files nila. Natapos ng mechanical staff ang kanilang mga tseke 2 oras bago dumating si Alejandra at naka-log out na sila. Ang electrician na naka-duty, si Manuel Tavares, ay naka-assign para inspeksyonin ang mga relay box sa administrative tunnel sa ilalim ng platform. Ayon sa kanyang sariling pirmahang ulat, hindi siya pumasok sa main platform area. Hindi naniniwala si Carlos sa mga pagkakataon lang. Nagprint siya ng isang still frame mula sa surveillance video. Ipinapakita ang anino ng misteryosong lalaki sa tabi ni Alejandra. Hindi masyadong halata, konting kurba lang ng balikat, ang linya ng boot at yung radyo na nakalagay sa balakang. Pero sapat na yon. Dinala niya ang larawan sa Central Security Room at tinanong ang senior guard na naka-duty, isang babae na nagngangalang Lucia Ramos, kung kilala niya yung uniform. Kumunot siya ng noo, inikot ang ulo, tapos tumango. Electrical yan, hindi mechanical, sabi niya. Pero hindi to yung bagong issue. Parang luma pa yung gamit na to, Telapre 205. Napikit ang noo ni Carlos. May nagsusuot pa ba nun? Hindi naman opisyal, sagot niya. Dapat kasi phased out na lahat yon 2 taon na ang nakalipas. Lumipat na sila sa bagong material na may RFID para mas madaling subaybayan. Umiikot ang isip ni Carlos. Bakit pa magsusuot ng luma kung ayaw naman nilang matrace? Bumalik siya sa opisina at binuksan ulit ang records ni Manuel Tavares. 37 taong gulang, 8 taon na sa subway, walang reklamo dati, nakatira mag-isa, walang criminal record, pero ang ruta niya, ang gabing yon ay medyo kakaiba. Ayon sa kanyang sariling ulat, lumihis siya sa karaniwang ruta para tingnan ang pinaghihinalaang power fluctuation malapit sa Southern Cable Chamber. Wala namang na-report na reklamo tungkol sa kuryente nung gabing yon. Walang nag-ulat ng kakaibang nangyari. Malinis ang mga logs. Humingi si Carlos ng security footage ng mga employee entrance. Sa 9:14 ng gabi, pumasok si Manuel sa side service gate, nag-swipe gamit ang kanyang ID. Naka-high visibility vest siya, helmet, at may daladalang toolkit. Sa 9:20, sandaling nakipag-usap siya kay isa pang trabahador malapit sa breaker room. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa corridor ng platform. Tapos, wala nang nakita pa. Offline ang mga kamera sa timog na dulo ng platform corridor nung oras na yon, blind spot talaga. Doon huling nakita si Alejandra. Umikot si Carlos pabalik sa upuan. Hinimas niya ang tulay ng ilong niya, ramdam ang pamilyar na hapdi sa likod ng mga mata. Sobrang dami ng maliliit na bagay na nag-iipon. Tinawag niya si Miguel. Pumasok ang mas batang opisyal sa kwarto na may karaniwang mabilis na enerhiya. Baguhan pa lang siya sa puwersa. 4 na taon na, pero may kutob siya sa tensyon. Tiwala si Carlos sa kanya. Anong nakikita mo? Tanong ni Carlos, itinuturo ang nakaprint na roster at litrato. Pinag-aralan ni Miguel pareho. Yung lalaking kausap yung babae. Wala siya sa schedule. Luma yung uniforme niya, tapos yung metal sa sinturon niya. Mali yung model ng radyo niya para sa kasalukuyang staff. Tumango si Carlos. Tama. Tapos yung technician na dapat nasa electrical duty, sabi niya hindi siya umalis sa maintenance tunnel, pero wala siyang makakapagtapat niyan. Tinap ni Miguel ang roster. Kailangan nating kausapin si Manuel Tavares. Bago gawin yon, gusto ni Carlos na tingnan muna ang physical report na isinumiti ni Manuel nung gabing yon. Naka-archive yan sa field log sa maintenance office. Kinuha nila ang file, binuksan sa tamang pahina at nakita ang handwritten notes niya. Mukhang normal naman lahat maliban sa isang detalye. Ang timestamp sa form na nakasulat sa malinis na asul na tinta ay 21:45. Pero yung pirma, itim ang tinta at iba ang angle ng mga numero kumpara sa mga letra. Napikit si Miguel. Ang mga mata niya. 2 panulat, siguro 2 manunulat, sabi ni Carlos. Matatagal bago maanalisa ang sulat kamay, pero malinaw na ang ibig sabihin. O nagmamadali si Manuel na puna ng report o may ibang nagbago nito. Si Miguel ang unang nagsalita. Sa tingin mo, nalihis siya ng ruta? Dahan-dahang tumango si Carlos at ayaw niyang malaman iyon ng iba.
Ang totoong balita ay dumating hapon din nang i-report ng isang tagalinis ng istasyon ang isang kakaibang bagay na natagpuan sa tabi ng Turnstile 7. Nai-record ito sa Lost and Found, isang maliit na makinang na piraso ng aluminyo, masyadong malinis para ituring na basura at masyadong tiyak para maging tinapon. Nang tiningnan ni Carlos, napansin niya agad ang bagong gupit na mga gilid na parang pinuputol o pinilas mula sa mas malaking bagay. Kinumpirma ng ventilation team na tugma ang metal sa alloy na ginagamit sa mga lumang takip ng shaft, lalo na sa mga lugar malapit sa ventilation block V12. Hindi na aktibo ang seksyong iyon ng mahigit isang dekada, pero may mga pasukan pa rin at mga kamera na bihirang gumana. Tiningnan ni Carlos si Miguel. Hindi tayo nakikipaglaro sa isang tumakas, sabi niya ng diretso. Hindi kumunot ang noo ni Miguel. Hindi, sagot niya. Kausap natin yung taong pamilyar sa mga tunnel. Pareho silang nakatingin sa litrato. Si Alejandra nasa kalagitnaan ng paglakad bago siya nawawala sa isang bahagi ng lungsod na kakaunti lang ang nakakakita. Hindi mukhang tipo ni Manuel Tavares na magsinungaling sa pulis. Mabait siyang magsalita, laging tama sa oras, at may tahimik at palaging magalang na ugali ng taong mas madalas kasama ang mga makina kaysa tao. Nang tawagin siya sa istasyon para sa pagtatanong, dumating siya ng 10 minuto ng maaga, suot ang parehong brand ng work boots na ginagamit niya sa trabaho at medyo nakasuksok siya ng gusot na button-down na damit. Mukha siyang pagod. Nakita siya ni Carlos at Miguel sa interview room 2, isang maliit na silid na walang bintana at may ceiling fan na sobrang ingay. Nakaupo ang technician sa tapat nila, nakatiklop ang mga kamay sa mesa. Hindi siya kinakabahan. Hindi rin siya tumitingin sa ibang direksyon. Pero nakita na ni Carlos ang ganitong klaseng kalmado dati. Hindi ibig sabihin na inosente siya. Nagtatrabaho ka ba nung gabi ng Marso 14? Nagsimulang ipasa ni Carlos ang kopya ng roster sa mesa. Universitat Polytechnica. Istasyon. Tumango si Manuel. Electrical inspection sa South Corridor. Isinumite ko ang log. Bahagyang yumuko si Carlos, paharap. Sinuri namin ang report mo. Sinabi mo na malapit ka sa Southern Relay Junction bandang 9:45 ng gabi. Oo, sir. Tinapik ni Miguel ang isang litrato sa mesa, isang enlarged na kuha mula sa kamera ng platform na nagpapakita ng isang hindi kilalang technician na nakausap si Alejandra. Ikaw ba ito? Mas matagal tumingin si Manuel kaysa sa inaasahan, tapos umiling. Hindi ako yan ang itsura, at hindi ko sinusuot yung mga lumang uniforme. Ikaw ba? Kilala mo ba yung may ganun pa? Nag-alinlangan siya. Yumuko si Carlos. Ginoong Tavares, ito ay investigasyon sa nawawalang tao. Kapag mas matagal nating nilinaw ang mga detalye, mas mahirap siyang mahanap. Naiintindihan ko, sabi ni Manuel ng mahina. Baka si Jorge yon. Dati siyang nagtatago ng mga lumang gamit. Si Jorge M? Tanong ni Miguel. Oo, siya yung sa technical maintenance. Dati kaming nag-share ng lockers. Sinulat ni Carlos sa kanyang tala. Hindi naka-duty si Jorge nung gabi na nawala si Alejandra. Pero kung may gumamit ng uniforme o ID niya, kasama ka ba? May iba pa ba nung gabing yon? Tanong ni Carlos. Wala, solo check lang yon. Walang saksi na makakapagtunay ng ruta mo? Sundo ko yung karaniwang daan sa main tunnel. Nalag yung shift ko. Nagkaroon ng fluctuation yung relay box nung isang araw sa linggo. Gusto ko lang siguraduhin ulit. Ibinilin ni Carlos ang printout ng electrical logs sa kanya. Walang nakitang kakaiba. Walang dahilan para mag-inspection ng hindi nakaschedule. Kumikindat si Manuel, tapos ibinaba ang tingin. Baka naman sobra akong nag-iingat. Pumagit na si Miguel. Bakit nga ba? Ang timestamp sa log sheet mo, iba ang tinta kaysa pirma. Napatingin si Manuel. Hindi ko napansin. Mukhang binago yung sulat kamay. Sigurado ka bang pinuno mo ito ng 9:45 ng gabi, gaya ng nakasulat? Matagal na katahimikan. Pinirmahan ko ito sa pagtatapos ng shift, sabi niya.
Baka sinulat ko yung oras kanina o nakalimutan ko tapos nilagyan ko na lang mamaya gamit yung panulat ng iba. Hindi ko maalala. Nagpalitan ng tingin sina Carlos at Miguel. May mali dito. Medyo palikot si Manuel pero hindi naman nagtatago. Hindi siya yung tipo ng tao na nagtatakip ng totoo. Sinalubong niya ng maayos ang mga tanong, kaya lalo pang nakakabahala yung mga inconsistency niya. Tapos, may lumabas na detalye na totally nagbago ng takbo ng usapan. Pagkatapos ng interview, hiniling ni Miguel yung access card ni Manuel para i-verify. Kinuha ng technician sa wallet niya at ibinigay ng walang pagtanggi. Pero yung pangalan sa card, hindi Manuel Tavares. Si Jorge M. Yun ang nakasulat. Nakatingin si Carlos dito ng tahimik. Mr. Tavares, hindi sayo itong sasakyan na to. Tila nagulat talaga si Manuel. Ay sorry, yun pala. Siguro kay Jorge yan. Paminsan-minsan nilalagay namin yan malapit sa shared counter. Baka yung maling ID ang nakuha ko. Hindi mo napansin hanggang ngayon. Hindi, si Carlos ang huminto sa kanya. Bakit may ID ng iba ka habang nakashift ka? Grabe yung paglabag na yan. Nagbago ng kwento si Manuel. Nahanap ko lang daw sa sahig. Balak ko lang ibalik. Nakalimutan ko. Mahina yan na dahilan at mabilis na bumagsak. Kinumpirma nila kay Jorge M. kinabukasan. Sabi ng technician na nawala na yung ID niya 2 araw bago si Alejandra. Nawala. Hindi niya ito na-report kasi inisip niyang lalabas lang yon sa locker room pero may sinabi siyang kung ano nakakaiba nung linggong yon. Sabi niya, nagtatrabaho ako sa ventilation block V12. Diyan ko huling naalala na hawak ko yon. Natigilan si Carlos. Na-mention na dati ang V12 bago lumabas yung piraso ng aluminum. Yung hindi pinahintulutang pagbukas ng pinto, yung mga blind spot sa camera network. Bahagi ang shaft na, yon ng lumang ventilation grid. Hindi na ginagamit pero hindi rin nakaselyo. Ang totoo, yung ninakaw na ID at yung kakaibang metal pareho nang nagmula sa... Hindi na yon basta pagkakataon. Humiling si Carlos ng mas malalim na file tungkol sa shaft. Ang ventilation block 512 ay nasa mahigit 2 kilometro mula sa Universat Politenica Station at maa-access lang through isang mahabang service tunnel o isang secondary entrance na nakatago sa likod ng mga nakalock na pinto. Walang pasahero, walang pampublikong daan. Mga empleyado lang na may tamang clearance ang pwedeng pumasok. At karamihan ng mga kamera sa bahaging iyon ay hindi gumagana. May ilan na sira na ng mga taon, tapos ang iba ay naka-flag na para palitan. Pwedeng magtago dun yung isang tao ng ilang araw. Mumurmo ni Miguel habang binabasa ang maintenance report. Bawat ilang linggo o tinatago ang isang bagay, dagdag ni Carlos. Hindi na lang ang tanong kung ano ang nangyari kay Alejandra, kundi saan siya maaaring napunta o dinala. Habang mas lalo pang sinisiyasat ni Carlos ang mga lumang ruta ng serbisyo, mas lalo siyang naging hindi kampante. Nagsimulang makita ni Carlos kung paano pwedeng mawala ang isang tao na may teknikal na kaalaman, mga susi at tamang uniforme na parang naglaho sa loob ng mga pader ng lungsod mismo. Pero may isang pangalan pa rin na hindi pa lumalabas, si Jose Maria R., hindi pa man diretso. Si Jose Maria Rodriguez ay nagtrabaho bilang signalman sa Valencia Metro ng mahigit 2 dekada. Sabi ng mga katrabaho niya, tahimik siya, halos hindi mapansin. Isang tao ng routine at kakaunti ang sinasabi. Hindi siya kailanman sumisigaw, hindi nagkakasakit, at laging dumadating sa night shift na may hawak na thermos at nakatiklop na dyaryo sa ilalim ng braso. Wala rin siyang kahit isang disciplinary record, wala talaga. Kaya naman yung kakaibang nangyari ay talagang kitang-kita, parang dugo sa niyebe. Nang sinuri ng pulis ang shift handover log para sa gabi ng Marso, ika-14, nakita nila na nakalista si Jose Maria para sa 9 ng gabi hanggang 6 ng umaga na shift. Pero may kulang. Yung pirma niya. Wala blanko. Sa una, walang masyadong napansin. Nakakalimutan talaga ng mga tao, lalo na kung gabi-gabi silang nagtatrabaho. Pero nung tinanong ni na Carlos at Miguel, yung kasamahan na nag-sign out sa dulo ng huling shift, naging kakaiba ang kwento.
Dumating siya tulad ng dati, sabi ng kasamahan, habang nakakunot ang noo. Pero wala siyang suot na badge. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ni Miguel. Yung ID niya, yung access pass, lagi niya siyang nakakabit sa jacket niya. Pero nung gabing yon, nawawala siya. Tinanong mo ba siya tungkol doon? Oo. Sabi niya, iniwan niya raw sa locker niya. Hindi niya gaanong pinansin noon. Napansin ni Carlos, to kasama ng nawawalang pirma. Unti-unting nabubuo ang larawan ng routine ni Jose Maria. Nasa shift siya. Wala siyang ID badge. Hindi siya pumirma sa log. At ngayon, nadiskubre ng mga investigador na baka may access siya sa mismong ang ventilation shaft na unti-unti nang nagmumukhang puso ng kaso. Pagdating nila sa bahay niya, isang palapag sa gilid ng Valencia, sinalubong sila ng malinis na harapang bakuran, isang aluminum na shed sa likod ng bahay at amoy ng bagong pintura. Malinis din ang loob ng bahay, sobrang linis. Kalma namang sinagot ni Jose Maria ang kanilang mga tanong. Kinumpirma niyang naka-duty siya nung gabi ng pagkawala. Oo, nakalimutan niya ang kanyang badge. Oo, ginawa niya. Nakalimutan niyang pirmahan yung log, ang haba ng gabi. Na-distract siya. Ano bang na-distract ka? Tanong ni Carlos. Nag-atubili si Jose Maria. Pagod lang daw. Simula nung aksidente ng anak ko, parang mas mahaba ang gabi. Tumingin si Miguel sa litrato sa pader. Isang batang babae naka-uniforme sa paaralan, nakangiti na may braces. 2017 yung petsa sa frame. Iniisip mo pa ba siya? Tahimik na tanong ni Carlos. Hindi sumagot si Jose Maria. Tumingin lang siya sa litrato. Humingi sila na inspeksyonin yung shed. Nag-atubili siya pero ibinigay din ang susi. Sa loob. Wala masyadong laman. Kahoy na estante, kalawangin na mga gamit, tambak ng lumang metro manuals, walang kahon, walang personal na gamit, walang kahit anong ebidensya. Pero tumigil si Miguel. Tinabunan mo ba ng soundproof ito? Bagong pinta ang mga pader, pero sa mga sulok sa ilalim ng nag-overlap na insulation, may bakas ng industrial grade na pandikit. Yung pangmatibay na acoustic panel. Gagawin ko sana itong kwarto para sa music, mabilis na sabi ni Jose Maria, pero hindi ko natapos. Para saan? Hindi siya sumagot. Lumabas si Carlos ulit sa labas. Nasaan na ang soundproofing ngayon? Tinapon ko na. Sobrang nakaka-occupy ng space. Sa ang junk shop, hindi ko na sinave yung resibo. Sobrang daming dead ends. Ang daming mga detalye na convenient na nawawala. Pero biglang may breakthrough. 2 araw pagkatapos ng interview, bumalik yung technical unit ng resulta mula sa Metro Mobile triangulation logs. Humingi sila ng pings mula sa lahat ng antena sa loob ng 2-kilometer radius ng Universat Polytechnica Station. Sa gabi ng March 14, karamihan ng mga phone ay sumunod sa mga inaasahang ruta sa mga platform, mga tunnel, exit, pero may isang device na hindi. Ang huling signal ni Alejandra mula sa phone niya na na-record ng 2136 ay nakuha hindi mula sa platform, hindi mula sa balin, kundi mula sa isang private service antenna na nasa ibabaw mismo ng ventilation shaft V12. Natuwa si Carlos nang mabasa niya iyon. Hindi na ito usapin ng teorya o hinala. Nandun siya. Binuksan niya ang blueprints ng Metro Network at in-overlay ang huling kilalang GPS coordinates mula sa cell tower. Ang resulta, isang pulang tuldok na parang tibok ng puso na nakalutang sa ibabaw. Yung lumang tunnel na hindi na ginagamit, halos abot na sa puntong naputol yung kamera at tumunog yung alarma dahil sa service door. Ngayon, may patunay na sila base sa mga palatandaan. Hindi pala umalis si Alejandra sa sistema. Pumunta siya sa ilalim ng lupa, baka dinampot o baka na-trap. Pero bigla namang may lumabas na bagong bahagi ng kwento. Binalikan ng forensic unit yung piraso ng aluminum na nakita sa sahig malapit sa Turnstile 7, kung saan huling nakita si Alejandra. Sa mga unang pagsusuri, sinabi nilang pangkaraniwan lang itong klase na ginagamit sa ventilation cladding. Pero may bago. Nakuha yung sample mula sa kahinahinalang panel na natagpuan sa loob ng ventilation shaft V12 at eksaktong tugma ito sa fragment. Parehong density, pareho yung batch ng alloy, pareho yung pattern ng pagkakagupit.
Pinatakbo ni Carlos ulit yung analysis report para siguraduhin. Walang duda na yung panel ay pinutol, tapos pinalitan. Tinawagan niya si Miguel. Hindi ito basta-basta na improvised na taguan. May nagplano nito, sinukat, nag-install ng custom-made na panel. Pinalitan pa nga nila ng pintura para magmukhang original. Hindi lang ito basta taguan, ito ay isang cell. Huminga ng malalim si Miguel. Sa tingin mo buhay pa siya? Ewan ko, sagot ni Carlos. Pero may isang tao na ayaw siyang makita. Sa dulo ng report, may nota mula sa technician na si Raul Sanchez na nag-inspect sa shaft bilang bahagi ng regular na maintenance. Yung huling linya ang nagpalamig sa balahibo ni Carlos. Isang aluminum panel sa shaft E12 ang iba ang kulay at bigat. Hindi parte ng kilalang blueprints. Posibleng na-install sa loob ng huling 6 hanggang 12 buwan. 6 na buwan nang nawala si Alejandra. Nakatingin lang si Carlos sa timeline. Everything fits. Yung nakaw na ID, yung uniforme na walang badge, yung panel, yung sariwang hangin sa shaft, yung soundproofing na nawala sa shed ni Jose Maria, at ngayon, yung cell signal na nagpapatunay na ang huling kilalang lokasyon ni Alejandra ay malalim sa tunnel system kung saan hindi dapat may tao. Kailangan nating mabuksan yung panel na, yan, sabi ni Carlos. Ngayon, pagdating ni Carlos Medina sa ventilation block V12, nagsisimula na ang araw na singaw ng lamig na nanatili sa bakal at konkreto ng Valencia Metro, yard ng maintenance. Nakatalikod siya sa pasukan ng service tunnel, nakasilip gamit ang sunglasses, pinapanood ang forensic team na nagbubukas ng mga kahon ng gamit, ilaw at portable scanners. Parang nakakalimutan na lahat tungkol sa bahaging ito ng subway. Natabunan na ng mga dekada ng kapabayaan at burokratikong pagmamalabis. Pero hindi nagsisinungaling ang data at dinala sila diretso dito. Sa technical na aspeto, hindi dapat na-access ang ventilation shaft na to. Ayon sa mga luma at lipas na plano, nakasil na ang koridor. Nagsimula ng mag-shift matapos ang mga pagbabago sa estruktura noong pinalawak ang tunnel noong 2002. Pero ang mga access log na nireview ng kanyang team nung gabi bago ang insidente ay nagpakita ng ibang katotohanan. May isang gumamit ng key card ng technician para pumasok sa Block V12 noong gabi ng Marso 14, ilang minuto lang matapos mawala si Alejandra. Ang key card ay pag-aari ni Jorge Mendoza, isang veteranong elektrisyan. Pero nalinis na si Jorge sa kaso. Inireport niya na nawala ang kanyang card 2 araw bago ang insidente. Wala siyang motibo, walang sablay sa kanyang kwento, at naka-duty siya 40 kilometers ang layo. Nawala nung ginamit yung pinto. Yung isa na lang ang pwedeng posibilidad. May kumuha ng card. Yung may alam paano pagsamantalahan yung sistema. Yung tulad ni Manuel T. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Carlos ang pangalan ni Manuel simula nung unang kakaibang inconsistency. Yung binagong entry sa logbook, yung hindi tugmang tinta, yung pagbabago sa patrol route, yung kadududang alibi, hindi pa sapat para arestuhin siya, pero sapat na para palibutan siya parang lobo na sinusubukang hanapin yung mahihinang bahagi ng bakod. Lieutenant, may tumawag mula sa shaft, humihila. Nawala si Carlos sa kanyang mga iniisip. Si Raul, ang welder, ang unang nag-alarma tungkol sa ventilation plate. Kailangan mong makita ito. Sinundan siya ni Carlos pababa sa service tunnel. Lalong lumalamig at tumitigil ang hangin sa bawat hakbang. Naging tahimik ang ingay ng lungsod sa ibabaw, pinalitan ng mahinang ugong ng malalayong makina at paminsan-minsang pagtulo ng tubig mula sa condensation. Kumiling ang tunnel ng 2 beses, tapos bumaba ng ilang baitang ng metal na hagdang madulas sa dumi. Sa ibaba, itinuro ni Raul ang isang bahagi ng pader na bahagyang lampas sa taas ng balikat. Sa unang tingin, parang ordinaryong ventilation panel lang, gawa sa aluminum na may paint na dull gray. Pero medyo iba ang kulay. Ang texture sobrang smooth, sobrang bago. Hindi ito tumanda tulad ng ibang parte ng structure. Trabaho ko na to sa loob ng 12 taon.
Sabi ni Raul, hindi to original design tong plate na to. Custom made siya. Kita mo tong gilid? Malinis ang welding, pero hindi kasing smooth ng factory. Ginawa to ng kamay ng tao. Tumulak si Carlos nang hinawakan ni Raul ang gilid gamit ang may guwantes na daliri. Gaano ito kagapangyari? Mahirap sabihin. Hindi pa aabot ng 6 na buwan. Siguro mas bago pa. Pero tingnan mo to. Tinapik ni Raul ang ibabang sulok gamit ang flashlight. Tumunog ang metal na parang tambol, hindi matibay na pader. May loob na walang laman, siguro 1 metro ang lalim. Hindi sa tiyan naramdaman ni Carlos ang tensyon. Buksan mo na, nag-atubili si Raul. Gusto mo pa bang hintayin ang bomb squad? Hindi, sabi ni Carlos ng diretso. Hindi naman ito pampasabog. Buksan mo. Kinuha ng welder ang rotary cutter mula sa gamit niya at pinasindi. Nagkislapan habang ang talim ay dumaan sa mga hinang ng may eksaktong galing na parang bihasa na. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng lagusan, parang sigaw ng isang hayop na namamatay, matalim at magaspang. Pagkalipas ng 3 minuto, dahan-dahang tinanggal ni Raul ang panel at maingat itong ibinaba sa lupa. Sa likod nito ay kadiliman. Pinailaw ni Carlos ang kanyang flashlight papasok sa dilim. Maliit lang ang espasyo, halos kasya lang ang isang nakayukong tao. Ang sahig ay may padding na soundproofing material, yung klase na ginagamit sa mga recording studio. Sa isang dingding, may nakasabit na kadena at industrial na kable na nakabolt sa mga steel reinforcement beams. Hawak ng kabilang tao ang maliit na plastic na kahon na puno ng mga gamit medikal. Gasa, antiseptiko, hydrogel. Muntik nang magmura si Raul sa ilalim ng hininga. Lumapit si Carlos, tiningnan ang mga tali. Malinis ang kawad, halos walang gas-gas, bagong gamit. Kinuha niya ang maliit na notebook sa kanyang Amerikana at isinulat ang mga nakita niya. Tapos, lumingon siya sa isa sa mga forensic tech na nasa likod niya. Swab lahat ng ito. Kunin ang mga fingerprint dust, mga hibla, kemikal na bakas. Ginamit ito para dikitan ng isang tao at gusto kong malaman kung sino. Tumango ang tech at sinimulang ilabas ang mga gamit. Si Carlos naman ay nag-crackle ang radyo. Lieutenant Medina, ito si Torres. Nakuha namin yung footage mula sa maintenance corridor papuntang V12. May parsyal na nakita na may pumasok doon bandang 21:36 ng gabi ng insidente. Hindi makilala gamit ang facial recognition. Natakpan yung mukha pero naka-uniforme ng technician. Walang badge, walang ID. Tugma sa taas at build. Napikit ng mahigpit si Manuel T. Carlos. Dalhin siya para sa pagtatanong, sabi niya. Nang tuluyang sumikat ang araw sa lungsod, nakaupo na si Manuel T. sa interview room B. Mula sa sangay ng Valencia Metropolis, nakapikit ang mga kamay niya ng maayos sa harap. Mukha siyang pagod, tila nabigo, pero kalmado, sobra pang kalmado. Pumasok si Carlos sa kwarto at umupo sa tapat niya. Nahanap namin ang panel, sabi niya agad. Sa V12, tahimik si Manuel. Yumuko si Carlos, mababa ang boses. Hindi ito karaniwang gamit. Wala ito sa kahit anong plano. Gawa ito na may soundproof na pambara ng tunog at mga gamit medikal. Gusto mo bang ipaliwanag? Yan sa akin? Ewan ko kung anong sinasabi mo, sagot ni Manuel. Diretso. Tinitigan siya ni Carlos. Ginamit mo yung card ni Jorge Mendoza. Pumasok ka sa shaft nung gabi na nawala si Alejandra. Nakita ka ng mga kamera. Nasa duty ka. Walang work order. Walang report ng sira. Walang nakaschedule na maintenance. Wala. Nag-sweep lang ako, sagot ni Manuel. Hindi autorisado siguro. Pero may basehan ako na may electrical interference malapit sa South Line. Delikado yan. Binuksan ni Carlos ang folder at inabot ang isang litrato sa ibabaw ng mesa. Close-up ng chain na nakapako sa shaft. Pader. Sabi niya, yung kable na yon ginawa lang sa limitadong batch, 3 taon na ang nakalipas. 6 lang ang naibenta sa Valencia, isa doon sayo. 2 linggo bago nawala si Alejandra, napikit ang labi ni Manuel. Hindi sumigaw si Carlos. Hindi niya kailangang gawin yon. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para magpaliwanag, sabi niya. Kasi kung hindi mo gagawin, ang susunod na makikita mong mukha ay yung mga hukom. Tumingin si Manuel sa litrato, lumingon, tapos tahimik niyang sabi,
Maling lugar ang tinitingnan mo. Kumindat si Carlos. Ano ibig mong sabihin? Ako? Hindi ko ginawa yung kwarto na yon, sabi ni Manuel. Kakatuklas ko lang talaga. Biglang natahimik ang kwarto pagkatapos ng sinabi ni Manuel. Nakatingin si Carlos sa kanya ng matindi, hinahanap ang kahit anong palatandaan. Tensyon sa panga, panginginig ng kamay, yung konting pag-urong ng guilt. Pero hindi umiling si Manuel. Kung nagsisinungaling siya, mas magaling siya kaysa karamihan na nakita ni Carlos dati. At nakita na ni Carlos ang pinakamasama. Anong ibig mong sabihin na nahanap mo lang? Tanong niya. Dahan-dahang huminga si Manuel, sa wakas ay tinanggal ang tingin sa kanya. Yung panahon na, mga isang buwan bago nawala yung babae, inatasan akong mag-inspect ng wiring sa Sector Delta, malapit sa Southern Ventilation Grid. Sinusundan ko yung cable path nang mapansin ko yung bahagi ng pader na kakaiba. Yung aluminum panel, iba yung itsura, sobrang linis. Tahimik lang si Carlos, hinayaang tumagal yung katahimikan. Binuksan ko yon dahil curious, sabi ni Manuel. Hindi naman nakalock. Sa likod nun yung kwarto na gawa na, fully lined, soundproof, malinis, walang laman. Hindi mo na-report? Hindi. Yung boses niya. Bumaba ang tingin niya. Kasi alam niya kung ano yon at ayaw niyang malagay sa gulo. Umupo si Carlos ng mahilig. Ramdam niya na may tinatago pa si Manuel. Pero may iba pang pangalan na parang nakatago pa rin sa likod ng usapan. Hindi pa sinasabi ni Manuel. Yumuko si Carlos papunta sa kanya. Sino sa tingin mo ang gumawa nito? Nag-atubili si Manuel. Tapos nang hindi tumitingin, mahina niyang sagot, Jose Maria. Parang kumulog ang pangalan sa pagitan nila. Hindi sumagot si Carlos. Gusto niyang makita kung saan dadalhin ni Manuel to. Palagi siyang nagtatrabaho sa labas ng shift. Sabi ni Manuel, gusto niya yung tahimik, pero nawawala siya sa mga shaft ng ilang oras. Wala namang nagtatanong. Siya ang senior. Hindi basta-basta nagtatanong ang iba at nakita mo siya malapit sa V12? 2 beses, minsan may suot na welding mask, minsan nakatayo lang, parang nakikinig. Nararamdaman ni Carlos na may malamig na dumulas sa likod ng kanyang lalamunan. Isang uri ng kaba na hindi takot, kundi parang paghihintay, parang alam mong may bangkay na nakabaon sa likod bahay at hinihintay lang na paluin ng pala. Isang matibay na bagay. Lumabas siya sa kwarto ng interview at diretso siyang pumunta sa opisina ng mga record. Lahat ng meron kayo tungkol kay Jose Maria Rodriguez, sinabi niya sa clerk. Bawat ruta ng maintenance, bawat ulat ng shift, bawat access sa susi, personal na file, tala ng paglilipat, ibigay mo lahat. Dumating ang bunton 1 oras ang lumipas, 37 pahina, maayos na iningatan. Si Jose Maria ay isang ehemplong empleyado sa loob ng 20 or 12 taon. Hindi kailanman nahuli, hindi kailanman nasita, palaging nakatalaga sa mga malalalim na bahagi ng metro, lalo na tuwing graveyard shift. Siya'y, sabi ni Preferred, Sector Delta at Ventilation Block V12. Nilapitan ni Carlos ang mga sulat kamay na notes at mga diagram. May mga luma siyang schematics na may personal na anotasyon sa gilid. Mga ganito, tunnel warp dito, heat exchange masyadong malapit sa pader, at posibleng crawl space sa likod ng conduit. Dito niya ito nakita. Isang sketch, hindi opisyal, nakatiklop sa pagitan ng 2 log sheets, iginuhit gamit ang lapis sa papel ng notebook, nagpapakita ng isang simpleng layout ng isang tunnel segment at malinaw na nakasulat sa block letters, panel, not. Naiistorbo. Sa ilalim nito, sa mas maliit na sulat, pagsusuri ng acoustic insulation. Naramdaman ni Carlos na parang tumayo ang balahibo niya sa braso. Tinawag niya si Miguel, kunin mo lahat ng alam natin tungkol sa anak na babae ni Jose Maria. 20 minuto ang lumipas, dumating si Miguel dala ang isang maliit na file, karamihan mga pampublikong tala at ulat ng coroner. Ang pangalan niya ay Lucia, 17 taong gulang, namatay sa pagpapakamatay noong 2017. Walang droga, walang palatandaan ng pang-aabuso. Nag-iwan siya ng sulat na nagsasabing pakiramdam niya ay hindi siya naririnig, nag-iisa, nakakulong.
Binasa ni Carlos ang sulat ng 2 beses. Pakiramdam ko wala nang nakikita sa akin, hindi kahit siya. Siksik na sigaw ang nasa loob ko pero wala pa ring pagbabago. Maingat niyang pinilipit ang papel. Nawawala ang anak niyang babae, sabi niya. At ngayon, sinusubukan niyang bigyan ng boses ang iba. Hindi sumunod si Miguel, paliwanag ni Carlos. Hindi sumabog si Jose tulad ng karamihan. Hindi siya uminom. Hindi siya nagwala. Nilamon niya ang lahat sa sarili. Nagtago siya sa katahimikan. At sa isang punto, naitayo niya yung lugar na yon. Pero bakit siya? Tanong ni Miguel. Bakit si Alejandra? Umiling si Carlos. Sa tingin ko, hindi yun basta-basta lang. Siguro, pinanood niya siya. Siguro, may nakita siya sa kanya. Siguro inisip niyang parang si Lucia siya. Tahimik, palihim, laging mag-isa, yun ang naisip niya. Siguro ngayon kaya niyang kontrolin yon. Yumuko si Miguel sa mesa, mabigat ang tensyon sa balikat niya. Ano ngayon? Tumingala si Carlos. Pupunta na naman tayo sa bahay niya. Bumalik sila sa property ni Jose Maria pagsapit ng dapit hapon. Kasing linis ng dati ang bakuran. Tahimik ang bahay pero ngayon hindi na sila nagtanong. May dala silang warrant. Sa loob ayos pa rin ang lahat, halos sobra pa nga. Amoy bleach ang kusina. Ang basura. Kakatapos lang maubos. Wala nang laman ang ref. Pero sa shed mo nalaman ang totoong kwento. Binuksan ni Carlos ang storage sa ilalim ng workbench. Sa loob, nakatago sa likod ng luma at compressor, may roll ng metallic insulation na pareho sa nakita sa loob ng nakatagong kwarto. Nasa ilalim nito, nakabalot sa plastic bag, may badge ng technician. Hindi ito kay Jose Maria, kay Alejandra pala. Tinitigan ni Carlos ang ID card sa kamay niya. Nasa litrato, pangalan, status bilang estudyante, petsa ng pagkakagawa, March 12, 2 araw bago siya, nawala. Kakatapos lang umayos ng forensic team sa service tunnel nang unang maramdaman ang tensyon sa ilalim ng lupa. Nagbibigay ng mahabang anino ang emergency lights sa mga dingding, kasabay ng mahinang ugong ng malayong makina. Nakatayo si Carlos sa gilid, pinagmamasdan si Raul at ang rescue team habang inaayos nila ang mga mobile lights at audio equipment sa paligid ng tinanggal na panel. Isang malamig na metal na surface na ngayon ay may mga gasgas at alikabok dahil sa operasyon. Bawat segundo ay parang mabigat at sinusukat. Doon lang dumating ang di inaasahang suhestyon mula sa isang hindi inaasahang tao, ang anti-terrorist unit na dumating lang ilang minuto bago iyon. Kailangan kong itigil ito, sabi ni Lieutenant Vega, nang matatag, lumapit siya kay Carlos. Matangkad siya, may military cut, matalim ang mga mata sa likod ng madilim na salamin. May dahilan kaming paniwalaan na may mga delikadong materyales na naka-install dito. Hanggang hindi namin nalilinis ito, ititigil muna ang operasyon. Napataas ni Carlos ang kilay. Iba ang tactical response pero ipinasara ang access sa site na posibleng may nawawalang tao doon. Kumibol ang puso niya. Mapanganib na mga materyales. Sa anong basehan? May natanggap kaming tip, sagot ni Vega ng mahina. May nag-ulat ng kahinahinalang kable ng kuryente at mga hindi kilalang lalagyan sa likod ng panel na iyon. Hindi natin pwedeng isantabi ang posibilidad ng mga pampasabog. Pumintig ang kamao ni Carlos bago ito buksan. Nakakatawa ang suhestyon, pero yung mga gamit na unpack nila malapit doon ay walang kaiba sa karaniwang kagamitan. Pero mahigpit ang protokol. Sige, sabi ni Carlos mababa ang boses. Pero bilisan nyo, may batang babae na nakasalalay sa atin. Tumango si Vega bago dinampot ang balikat niya ng mahinahon. Hindi nagtagal, huminto ang rescue operation, naipit sa sistema at takot. Pero habang lumilipas ang mga minuto, ang malamig na hangin sa ilalim ng lupa ay nagsimulang mag-alab ng pag-asa. Ang rescue dog, isang Belgian Malinois na ang pangalan ay Taurus, ay humila sa tabi ng handler nito, umiiyak-iyak. Dati ay kalmado lang ito pagdating, pero ngayon umiiyak na, kinakamot ang panel. Pinalo ng mga paa nito ang plato at kinaskas. Ang tunog ay matalim, metal na dumudurog sa metal. Lumingon si Carlos, ang kanyang nanghina ang tiyan. Taurus, huminto ka.
bulong ng handler. Pero hindi tumigil ang aso, kinamot ang bukasan, amoy ng amoy, nakaalerto ang katawan. May isa pang opisyal na nakakunot ang noo ang sumigaw. Walang explosive sa field kit. Sabi ng K9, walang panganib. Napakunot ang noo ni Vega. Siguraduhin natin. Habang inihahanda nila ang portable scanner, may tunog na pumutok sa tensyon parang talim. Tap tap tap, mahina, 3 metallic na tunog. Ritmiko, sadyang ginawa. Natigilan si Carlos, lahat sila, parang bumagal ang oras. Ang dilim ng tunnel ay parang, sige, pakinggan mo, naghihintay. Tap, tap. Umalingaw-ngaw ulit ang tunog sa mas malalim pa sa likod ng bakanting panel. Mga hudyat ng pag-asa o kawalan. Boses ni Miguel, bumulong sa dilim. May tao diyan. Nagsalita ulit ang radyo ni Vega, pinutol ang dahilan niya. Nakita ni Carlos ang pagkakataon. Narinig mo, sabi niya. May tao diyan, at kailangan nila ng tulong, hindi lockdown. Nag-alinlangan si Vega, nag-aalangan sa pagitan ng protocol at kutob. Huminga ng malalim si Carlos. Sinasalungat ko ang paghahawak mo. Ngayon ito ay operasyon ng pagsagip. Lumapit si Raul, matatag ang tindig. Muling pinagana niya ang rotary cutter. Muling nagliyab ang mga kislap, maliwanag at mabilis. Pinuputol ang metal pati na ang tensyon. Nang maalis ang panel, sumilip si Carlos sa loob. Walang puwang para sa pagkakamali. Naging totoo na ang habulan. Ang mundo sa itaas ay parang milya ang layo. Mabigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Tap-tap ulit. Yumuko si Carlos, huminto ang hininga. Ito ang sandaling mahalaga. Hindi ang proseso, hindi ang pagdududa. May tao na nakakulong. At may nagpadala ng signal. 3 tap sa bakal, 1 healing sa code. Sa katahimikan na, yon lumabas ang katotohanan na mas malakas kaysa kahit anong sigaw. Tapos na to, kailangan nilang tumulong. Nang mabali ang huling bolt, may matalim na ugong na umalingaw-ngaw sa service tunnel, parang buntong hininga ng isang matagal ng nakalimutang bagay. Hawak ni Raul at nang dalawa pa ang mga gilid ng panel, dahan-dahang inalis. Mas mabigat pala ang aluminum kaysa sa itsura, doble ang kapal, pinalakas at may padding sa loob na makapal para sa tunog. Insulasyon. Nang matanggal ang plato, umihip ang hangin sa likod nito, mabaho, tuyot, may halong amoy tanso at alikabok. Isang sinag ng flashlight ang tumagos sa madilim na lungga sa loob. Napailing ang mga tao. Hindi lang ito basta nakatagong silid-serbisyo. Isa itong kwarto, masikip, hugis rektanggulo, at ginawa ng may nakakatakot na eksaktong pagkakagawa. Ang mga pader ay may mga soundproof na panel, lahat ay custom cut. May isang pansamantalang kutsyon sa isang sulok, sira at may mantsa. May nagkikislapang camping lamp sa kabilang sulok. Malapit doon, may maliit na medical kit. Bukas, kalahati ng gamit ng mga bote ng tubig. May makitid na lalagyan na puno ng mga ration bar at sa gitna, nakayuko mga kamay nakatali ng makapal na industrial cable. Kumukurap ang mga mata sa liwanag, si Alejandra. Ang unang napansin ni Carlos ay ang kanyang pagiging tahimik. Hindi walang buhay, hindi walang malay, kundi tahimik lang. Parang usa na nahuli sa pagitan ng laban at pagtigil. Dahan-dahang nasasanay ang mga mata sa biglaang liwanag. Maputla ang mukha, nanginginig ang panga. Alejandra! Sigaw ni Miguel, sumulong. Siya yan, siya yan. Biglang pumasok ang mga paramedic. Mahina pero mabilis ang mga boses nila, parang sanay na sa emergency. Mahinang daloy ng hangin, kailangan oxygen agad. Kailangan putulin yung mga cuffs. Gagamit tayo ng bolt clippers, mahina pero stable ang pulso. Hindi pa nagsasalita si Alejandra. Bahagyang bumuka ang labi niya, pero mahina lang ang tunog na lumabas. Yumuko ang isa sa mga medic sa tabi niya. Maingat na hinahawakan ang ulo niya, habang ang isa naman ay nagtratrabaho sa industrial cable. May isa pang naglagay ng maliit na oxygen mask sa mukha niya, mahina ang bulong sa Spanish. Tahimik na nanood si Carlos. Ito ang una. Matagal na rin mula nang maramdaman niya ang marupok, pero napakalaking bigat ng buhay ng tao na nakataya. Walang anumang pag-amin sa korte, walang profile ng kriminal,
ang makakapasakit na kasing lakas ng hininga ng batang babae. 6 na taon ang nawala at natagpuan sa isang maliit na silid na 6 na metro kwadrado lang. Nagkatinginan sila ni Alejandra at sa mga mata niya sa likod ng takot, kahirapan at mga sugat ng trauma may pagkilala. Hindi kay Carlos, kundi sa isang mas malaki pa, ang pag-survive. Kumurap ang mga daliri niya nang matanggal ang huling loop ng kable. Tinulungan siya ng paramedic na dahan-dahang umupo. Sinusuportahan ang likod niya. Hindi umatras si Alejandra. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa paligid, pinagmasdan ang bawat mukha, inamoy ang hangin. Si Miguel ang unang nangahas magsalita. Estamosaki, pabulong niya. Nandito kami. Ligtas ka na ngayon. Sandaling tumahimik siya. Tapos, sa tinig na parang pumutok na papel, bumulong siya pabalik. Hindi pa. Natuwa ang lahat. Ano ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Carlos, lumapit ng bahagya. Kumilat ang mga mata ni Alejandra, tapos tumingin siya sa likod ng pader ng kwarto. Kumibo ang mga labi niya, halos di marinig. May iba pa. Yumuko si Carlos sa tabi niya, mabilis ang tibok ng puso. Ano pa? Sinasabi mo ba na may iba pang tao? Tumango siya ng bahagya, halos di makita. Lumiko si Carlos. Sumunod ang liwanag ng flashlight at doon nila ito nakita. Sa dulo ng silid, bahagyang natatakpan ng modular na panel, may makitid na pasukan na mga 60 cm ang lapad, isang crawl space na halos di makita maliban kung alam mong hanapin. Lumapit si Raul, tinutukan ng ilaw. Isa pang daan, may iba pa sa likod ng pader. Linisin mo, utos ni Carlos. Habang si Raul nagsimula ng tanggalin ang panel, inangat ng mga paramedics si Alejandra sa stretcher. Hindi siya tumutol. Nangangatog ang mga kamay at paa niya sa ilalim ng emergency blanket. Pero nakatingin pa rin siya sa hatch. Sabi niya, may iba pa? Ang sabi ni Carlos ulit. Nag-atubili ang isa sa mga batang pulis. Iba pang tao ba o may iba pa? Bulong ni Carlos. Alamin natin. Umungol ang panel ng matanggal, nagpapakita ng maliit na tunnel na halos kailangan kang gumapang para makadaan. Mas malakas ang amoy dito. Amoy sikip, pawis, at tagal ng panahon. Isang matalim na lamig ang sumilip mula sa pasukan. Parang ang tunnel mismo ay nakapako na sa mundo ng matagal na panahon. Pinindot ni Raul ang ilaw ng helmet niya. Pumasok na, tumango si Carlos. Dahan-dahan lang. Nang mawala na ang opisyal sa dilim, pumikit si Alejandra. Nagsimulang gumulong ang stretcher pababa sa tunnel papunta sa nakahandang platform ng elevator. Ngayon, lumambot ang mukha niya, ang mga labi gumalaw na para bang may bumulong na siya lang ang nakaririnig. Siguro dasal iyon. O baka hininga lang, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Sobrang tagal na. Bumalik si Carlos sa pasukan at naramdaman niya ulit ang bigat sa dibdib niya. Nandito pala ang babae buong panahon. Isang multo sa ilalim ng lungsod at may taong nagpagawa ng silid na ito para sa kanya. Planado, pinatatag, pinunan ng gamit. Hindi ito basta-basta ginawa. Ito ay arkitektura. May intensyon. Wala nang duda. Hindi ito gawa ng pagkakataon. Gawa ito ng isang taong kilala ang subway, ang mga tagong bahagi nito, ang mga nakalimutang daanan. Isang taong sobrang lapit. Masyadong lapit. At doon nalaman ni Carlos, alam na nila kung ano ang susunod na gagawin. Haharapin nila si Jose Maria. Amoy bleach at papel ang kwarto ng interogasyon. Tahimik na nakaupo si Jose Maria. Mga kamay nakayakap sa mesa, mga daliri magkakapit, may ganap na kalmadong parang isang taong wala nang mawawala. Hindi siya humingi ng abogado. Hindi siya nagsalita mula ng maaresto, kahit nung nagulo sa paligid pagkatapos mailigtas si Alejandra. Ang tanging naririnig sa kanya ay ang pantay-pantay na hininga niya, papasok at palabas, parang makina na ayaw tumigil. Break. Pumasok si Carlos sa kwarto mag-isa, may makapal na folder na nakasubsob sa ilalim ng kanyang braso. Bumukas at bumagsak ang pinto sa likod niya. Hindi siya umupo. Nilapag niya ang folder sa mesa at dahan-dahang binuksan, parang gusto niyang marinig ng suspek ang bawat kalmadong kaluskos ng papel at litrato. Buhay siya, sabi ni Carlos sa wakas.
Hindi tumingala si Jose Maria. Buhay siya. At bahagya siyang nagsalita, pero nagsalita siya. Wala pa ring sagot. Yumuko si Carlos, mababa ang boses. Gusto mo bang malaman kung ano ang sinabi niya? Si Jose Maria. Dahan-dahang bumangon ang mga mata. Walang gulat, walang takot, puro pagod, at luma na tingin, kulay tuyong lupa. Sabi niya, may iba pa. Yung nahanap natin, hindi pa buong kwento. Tumigil sandali. Kumurot si Jose. Nalilito siya. Napangiti si Carlos ng mapait. Ganyan ba ang plano mong linya? Pagkatapos ng na taong nakalibing ka na ginawa mo, wala akong ginawa. Pinatong ni Carlos ang isang litrato sa mesa. Ipinapakita nito ang aluminum plate, ang niche, ang soundproofing, mga cable restraint. Nasa loob siya nito ng 6 na taon at ikaw lang ang may access. Nakita ka sa mga kamera bawat buwan na pumapasok sa tunnel na yon. Nasa amin ang mga fingerprint mo, DNA mo sa peke mong uniforme, mga record ng serbisyo na nagpapakita na inistorbo mo ang ventilation system para mag-supply ng hangin. Lumapit siya at nahanap namin ang mga resibo mo ng pagbili, mga medical na gamit, hydrogel, tubig, protein bars. Pinanatili mo siyang buhay. Inalagaan mo siya parang makina. Sandaling tumingin si Jose Maria sa litrato. Hindi ko siya sinaktan. Yo yan. Depensa. Buhay siya. Napikit ng mahigpit si Carlos. Hindi yan awa, pag-aari yan. Inihagis niya ang isa pang litrato sa mesa. Ito ay kuha ni Alejandra, ilang sandali matapos siyang mailigtas. Payat, maputla, lungkot na mga mata, may mga pasa sa mga braso dahil sa pagkakapos. Pero gising, alerto, buhay pa. Pwede siyang mamatay doon, at pagkatapos, ililibing mo ba siya sa konkreto tapos babalik ka na lang sa panunood ng mga signal ng tren na parang walang nangyari? Hindi. Halos bulong ang boses niya. Sasama ako sa kanya. Natigilan si Carlos. Jose Maria. Bahagyang ibinaba niya ang ulo. Hindi ko kailanman pinlano na mabuhay ng lampas sa kanya. Tahimik ang kwarto. Umupo si Carlos sa tapat niya, ang mga matay pumikit ng bahagya. Bakit? Tanong niya sa wakas. Bakit siya? Bakit si Alejandra? Hindi sumagot si Jose. Kinuha ni Carlos ang isa pang dokumento. Ito ang psychological report na isinampa matapos ang aksidente ng anak ni Jose Maria. Nawalan ka ng anak noong 2017. Lasenggong driver. 15 taong gulang siya, kaparehong edad ni Alejandra noong una mong makita siya. Parehong itim ang buhok, parehong tangkad. Yun ba? Yun ba ang naisip mo? Papalitan mo siya? Yumuko si Jose. Lungkot ba yon? Sa loobin ba ng pagkakasala? Nakita ko siya sa istasyon, mahina ang boses ni Jose. Mukha siyang nawala. Pagod, nag-iisa, katulad ni Claudia nung araw na namatay siya. Parang tadhana. Hindi pinutol ni Carlos ang kwento. Nahulog ang sketchpad niya, patuloy ni Carlos, parang natutunaw ang boses niya na parang mga sinulid sa lumang jacket. Kinuha ko yon. May mga disenyo sa loob, mga tunnel ng subway, plano ng istasyon, mga tala, pangarap tungkol sa paggawa ng mga bagay sa ilalim ng lupa. Parang naiintindihan niya ang mga espasyo na hindi nakikita ng iba. Dahil kumagat si Carlos ng kanyang labi. Sinundan ko siya pagkatapos nun, inamin ni Jose. Hindi agad-agad, hindi parang mandaragit. Kailangan ko lang maintindihan kung sino siya. Bakit siya lumitaw, nang tuluyan ng tumahimik ang lahat sa akin. Nagsimula akong makita siya araw-araw sa parehong platform. Palaging maaga, palaging mag-isa. Hindi siya nakikipag-usap sa iba, palaging nagdo-drawing. Pinag-aralan mo siya. Pinanood ko siya, na itama ni Jose. Hindi para saktan siya. Hindi kailanman. Gusto ko lang na maging ligtas siya. Napangiti si Carlos ng mapait. Kaya, dinukot mo siya? Hindi, iniligtas ko siya. Pinadyak ni Carlos ang mesa gamit ang kamao. Nasa mesa. Nasagip mo siya? Hinila mo yung 17 anyos na babae sa ilalim ng lungsod, sa isang metal na kabaong. Sabi ni Jose, malaki ang mata niya ngayon, papakasakitan niya ang sarili niya. Nakita ko na ang mga palatandaan. Yung paraan ng pagtitig niya sa riles, nanginginig ang mga kamay niya. Yung pag-aatubili niya tuwing dumadaan ang tren. Lalong madilim ang mga drawing niya. Alam ko na ang mangyayari. Napatigil si Carlos. Wala siyang ibang tao. Tumaas pa si Jose.
Gusto siyang hihilahin ng nanay niya palabas ng school. Hindi siya maintindihan ng mga kaibigan niya. Nasisira siya sa loob. Naalala ko kasi, nasira rin ako. Ganyan din nung namatay si Claudia. Tinitigan siya ni Carlos, kaya ikaw ang nagdesisyon para sa kanya. Binigyan ko siya ng katahimikan. Oras. Isang lugar para makapagpahinga. Ninakaw mo ang buhay niya. Hindi sumagot si Jose. Mas mabigat na ang paghinga niya ngayon. Nangangatog ang mga kamay niya. Pinanatili ko siyang buhay, sabi niya. Sa wakas pinakain ko siya. Kinausap ko siya. Huminto siya sa pag-iyak. Sa huli natulog siya. Nag-drawing pa siya ulit. Miling-mili si Carlos. Sinasabi mo ba na tinanggap niya yon? Sinasabi kong nakibagay siya. Alam mo bang hindi yon pareho ng pagsang-ayon, Jose? Nakahilig ako pabalik, basang-basa na ang mga mata ko. Hindi ko siya hinawakan. Hindi kahit minsan. Sinasumpa ko yan sa puntod ng anak ko. Dahan-dahang tumayo si Carlos. Kinolekta niya ang mga litrato, ang mga ulat. Huminto siya sa pintuan. Hindi niya gusto ang paghingi mo ng sorry. Gusto niyang makalimot sa'yo. Hindi sumagot si Jose. Hindi mabasa ang mukha niya muli. Parang pader ng tahimik na pagkawasak. Binuksan ni Carlos ang pinto, pero bumalik siya ng isang beses pa. At para malaman mo, hindi siya nagdalawang isip nang banggitin ang pangalan mo. Yun ang unang beses na kumiliti si Jose. Naalala niya lahat. Umalis si Carlos. Sa likod niya, kumalas ang pinto na parang tumutunog sa loob ng libingan. Tahimik ang silid ospital, maliban sa tuloy-tuloy na beep ng heart monitor at mahinang kaluskos ng mga kumot. Ang mga paa niya ang nagdala sa kanya nang hindi nagtanong. Hindi nagbago ang platform. Parehong dilaw na linya sa gilid, parehong graffiti sa likod ng poste ng signal, parehong vending machine na may bitak sa gilid. Pero, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito mabigat sa pakiramdam. Para na itong istasyon muli, isang lugar na puno ng galaw. Lumiko siya nang papalapit ang tren, ang mga pinto ay bumukas ng malakas. Lumabas ang ina at ang kanyang anak. Pumasok ang dalawang estudyante na may mga backpack. Hindi siya sumakay. Nakatayo lang siya roon, tapos napansin niya ito. Sa ilalim ng advertising panel, mababa at halos natatago, may maliit na sticker. Hindi ito nandyan dati. Isang sketch ng bulaklak, itim ang tinta. Sa ilalim nito, maliit na sulat na lahat ay capital letters. We bloom in darkness too. Gumiti si Carlos. Bumalik si Alejandra sa school noong Taglagas. Hindi agad, hindi pa buo. Pero sapat na para umupo sa classroom muli. Sapat na para buksan ang kanyang notebook nang hindi natatakot na may makabasa nito. Kumuha siya ng elective sa urban psychology. Pinag-aaralan kung paano nakakagaling o nakakasama, nakakaprotekta o nakakapaghiwalay ang mga lungsod. Hindi siya laging nagsasalita sa klase, pero kapag nagsalita siya, nakikinig ang mga tao. Isang araw, tinanong siya ng isang propesor na maging guest speaker sa isang seminar tungkol sa subterranean space sa kontemporaryong disenyo. Nag-atubili siya, pero pumayag. Simple lang ang kanyang talk, 15 minuto at walang slides. Pinag-usapan niya ang mga underground spaces bilang mga metapora, hindi lang para sa infrastruktura kundi para sa alaala, trauma at katatagan. Hindi niya binanggit ang kanyang pangalan o ang nangyari sa kanya pero ramdam ang kanyang mga salita. Mula sa isang lugar na hindi matuturo ng kahit anong libro. Nang matapos siya, may isang estudyante na nag-angat ng kamay. Nakarating ka na ba sa isang tunnel na parang walang katapusan? Huminto si Alejandra. Hindi, sabi niya, dahil kahit ang pinakamahabang tunnel may dalawang dulo. Yan ang dahilan kung bakit ito tinatawag na tunnel, hindi toss. Tumahimik ang kwarto. Pagkaraan ng sandali, nagpalakpakan ang lahat. Isang gabi, isang taon matapos ang paglilitis, bumalik siya sa pavilion bago sumapit ang paglubog ng araw. Nag-isa siyang dumating. Maingay ang lungsod sa likod ng mga puno, pero sa loob ng gusali, ang ilaw ay gintong mainit. At siya pa rin. Umupo siya sa gitna, nakalapat ang mga hita, nakapikit ang mga mata. Naalala niya ang katahimikan, hindi yung sa ilalim ng subway, kundi yung katahimikan pagkatapos noon,
Yung tahimik sa mga mata ng tao, yung pag-aalinlangan sa kanilang mga boses, yung paraan ng lahat na naghihintay kung siya ba ay babagsak o huhubog. Pero wala siyang ginawa sa dalawa. Siya ay lumago. Muling tumayo siya, nilakad ang pader kung saan nakaukit ang kanyang orihinal na sketch. Kalahating bulaklak, kalahating lagusan. May naglagay ng totoong bulaklak sa ilalim nito. Isang tuyong daisy, pero nananatili pa rin ang hugis. Siya. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan yon. Siguro, hindi naman yon ang mahalaga. Ngumiti siya at iniwan na lang doon. Patuloy pa rin ang tren sa pagdaan sa sektor ng Ventilation Block 512, pero walang sino man ang nagsasalita tungkol sa isinelyong shaft. Hindi pa naririnig ng mga bagong operator ang tungkol dito. At ang mga nakakaalam naman, hindi na nagtatanong. Sa isang lugar sa itaas nito, sa ilalim ng hardin sa kalangitan, nakatayo ang isang simpleng pavilion bilang patunay, hindi ng mga nawala, kundi ng mga nagtagal. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi dumudugo. Tahimik silang nabubuhay, nakatago, parang isang nakasaraang silid sa ilalim ng masigla ang lungsod. Pero kahit dito, kahit sa pinakamadilim na sulok, may bulaklak na pwedeng mamukadkad. Hindi lang ito kwento tungkol sa pag-survive. Tungkol ito sa dignidad, sa lakas ng loob na magtiis kahit walang nakatingin, at sa tapang na magsalita kahit matagal nang nanahimik. At baka, sa buhay mo, may bahagi ka pa na nakabaon, naghihintay na matagpuan, naghihintay na umangat. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Alejandra? Patawarin mo ba? Magsalita ka ba? O susubukan mo bang nakalimutan? Sabihin mo sa comments. Bawat salita binabasa namin. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Nagdadala kami ng mga totoong kwento na tatatak sa'yo kahit tapos na ang huling salita. Hanggang sa muli, manatiling curious, manatiling